Tumulak na po si Pangulong Arroyo patungong China para dumalo sa ikapitong Asia-Europe meeting. Para sa detalye, may live report si Ian Cruz. Ian? Kaya sakay nga ng isang FAL flight ay tumulak na kanina lamang si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo patungo sa bansang China. 5 araw na mananatili sa China ang Pangulo para samahan ang may 44 na mga lider at delegado mula sa Asia at Europa para sa ikapitong Asia-Europe meeting o ASEM na gaganapin bukas hanggang Sabado sa Beijing. Napapanahon daw ang dadalawang summit ng Pangulo sa gitna ng kinakaharap na global financial crisis. Nauna nang sinabi ng Pangulo na kabilang ang global financial crisis sa mga pangunahing issue na tatalakayin sa summit at kung paano maibsan ang epekto nito sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Nabalid na bago dumalo sa summit ay makakausap muna ng Pangulo ang mga posibleng investors sa Wuhan sa probinsya ng Hubei. Tiniyak naman ni Press Secretary Jesus Lorenza na slim delegation lamang ay pinadala ng Malacanang sa Beijing trip ng Pangulo. Gastos daw ng mga kasamang negosyante ang kanilang pagdalo sa biyahe. Kaya Maraming salamat, Ian Cruz, nag-uulat live mula sa Pasay City. Isang babae na tagpuan tagta ng saksak sa Maynila, inimbestiga na ang motibo ng krimen. Ang report mula kay Marvin Tumandao. Kaiba sa karaniwang eksenang inaabutan ng scene of the crime operatives, hindi madugo ang dinatnan nilang crime scene sa tunnel sa ilalim ng Jones Bridge sa Binondo, Maynila, bandang alas 2 ng madaling araw. Ang biktima, isang babae. Isang taxi driver daw ang unang pumunta sa barangay upang ito'y ibalita. Hindi namin nakuha ang plate number kasi nag-responde kami kagad dito. Nung tinan namin, andyan na nakabulagta na ngayon eh. Tad-tad ng saksak ang biktima. Sa dibdib marami, multiple, mga higit 8. Tapos meron siyang 6 na saksak din sa likod. Nakaputing sando at maikling navy blue shorts ang biktima. Sa kanyang ibabaw, may orange na tuwalya. Sa likod, may naiwang asul na polo. Walang dugo ang paligid dahil sa investigasyon ng SOCO. Hinihinalang ice pick ang ginamit sa pananaksa. Bukod pa rito, Parang dito na lang nilapag eh. Dahil walang masyadong dugong nakita rito sa lugar. blanco ang mga otoridad sa motibo ng pagpatay. Gagamiting lidang tuwalyang may tatak ng hinihinalang pangalan ng isang motel at ang asul na polong naiwan sa likod ng biktima. Hinahanap na rin ang taxi driver na unang nagulat na kinilalagyan ng biktima. Ito unang balita mula sa lungsod ng Maynila. Marvin Tumandao, reporting. Tinutulak sa Kamara ang isang panukalang batas na naglalayong magtayo ng home for the aged sa bawat congressional district. Ito'y upang mas matugunan ang pangangailangan ng mga senior citizen. Narito ang unang balita, special report. Daging kultura na nating mga Pilipino ang pagkaroon ng close family ties o ang pagsasama-sama ng mga magkakamag-anak sa iisang lugar. Pero kapansin-pansin na sa pagbabago ng panahon, tila unti-unti na raw itong naglalaho. Si Nanay Juliana Vicente, 71 taong gulang, hindi na nakapag-asawa at wala ring anak. Ayon kay Nanay Juliana, pakiramdam niya noon na nagiging pabigat na siya sa kanyang tinitirhang kamag-anak, lalo pat malubha ang kanyang sakit na Parkinson's disease. Problema nga yun, lamot. Dahil ang mahal, bibili ko. Kung di naman sila kakain, ayoko naman. Wala ring sariling pamilya si Tatay Aquilino, Estremadura, 73 taong gulang, tubong Iloilo. Sa hindi inaasang pangyayari, siya'y naligaw at napadpad sa Maynila. Dahil delikado para sa mga tulad ni Tatay Aquilino ang lansangan, kung kaya't kinailangan siyang dalhin ng barangay sa isang bahay ampunan. Dito nalaman na may mga kamag-anak si tatay na pwede pang mag-alaga sa kanya. Kung mayroong mga pabigat sa buhay nyo, hindi rin nyo gusto, di ba? Kasi pag pumunta ako sa kapatid ko, pabigat ako sa kanila. Swerte sana si Tatay Jose Hubaheb, 85 taong gulang, dahil nabiyayaan siya ng 2 anak. Pero ayon kay Tatay Jose, anak ko walang kwenta eh. Pinaaral mo, ano yung mabahay pa na, hindi na ako naman magulang. ilan lamang sina Nanay Juliana, Tatay Aquilino at Jose sa mga residente ng Golden Acres, isang institusyon na nagbibigay kalinga sa mga nakatatanda. Sa ngayon, nasa 227 ang bilang ng kanilang mga residente. 80% nito wala ng kamag-anak at pamilya. Habang ang natitirang 20%, mayroon pang kamag-anak ngunit wala na silang kakayahan na alagaan o punan ng kanilang mga pangailangan. We have only 3. Ito sa NCR, sa Davao, and then sa Zamboanga. Pero sa susunod taon, nakatagdang malipat ang tanggapan ng Golden Acres mula Metro Manila,
patungong Tanay Rizal. Dahil sa kakulangan ng mga institusyong nangangalaga sa mga nakatatanda, isang panukala ang inihain sa Kongreso, ang House Bill 5166, na kung saan layo nito makapagtayo sa bawat congressional district ng lugar para sa mga nakatatanda. Na yung mga existing government hospital, especially the National Hospital, doon ilalagay yung home for the aged. Parang dinagdagan lang yung congressional allocation ng mga congressman. Pero siyempre, ididirekta kagad yun sa DSWD. Gayunpaman, may ilang pa ring nababahala sakaling ito ay maisakatuparan. We have to take into consideration on the other side of the coin kung ano talaga ang makakabuti sa kanya. Kasi kung may families pa rin naman siya at pwede naman siyang alagaan, di mas maganda sa family niya. Mapa-institusyon man o sariling pamilya, ang mahalagay maiparamdam natin sa ating mga nakatatanda ang kanilang importansya at matugunan ang bawat pangailangan ng ating mga nakatatanda. Samantala, dinaluhan ng ilang Hollywood stars ang paglulunsad ng traveling art exhibit na kinumisyon ng fashion signature na Chanel sa New York City. Kabilang dyan sina Sarah Jessica Parker, Helene Christensen at Kate Bosworth. Tampok sa Chanel Contemporary Art Container ang iba't ibang instalasyon ng mga sining mula sa iba't ibang bansa. Nanggaling na po ang exhibit sa ilang bansa sa Asia at pagkatapos naman ng Amerika ay dadalhin ito sa Europa. Award-winning actor-director John Malkovich magdidirect ng isang Spanish play. At pelikulang Soul Men, nagsilbi na ring pagpupugay sa pumanaw nitong mga cast member na sina Bernie Mac at Isaac Hayes. Yan ang ating balitang Hollywood. Idedirect ng award-winning actor at director na si John Malkovich ang dulang El Buen Canario, ang Spanish version ng dulang The Good Canary. Bago niyan ay nadirect na rin niya ang French version ng dula na maayos na natapos kahit hindi niya gamay ang wikang Pranses. Ito rin ang magiging hamon sa kanya ngayon dahil hindi rin naman niya gamay ang wikang Espanyol. Well, I think wherever you go in the world to work, and I go a lot of places, you try to take from that experience all the good that you can, and to me, I love being here, and I love working here, and I've loved working. Bali wala naman ang language barrier dahil ayon mismo sa kanyang mga actor, gamay na gamay naman ni Malkovich ang dula. Tungkol yan sa isang writer na problemado sa kanyang asawang adik sa shabu. May bahid ng kalungkutan ang promotion ng pelikulang Soul Men. Hindi kasi maiwasang pag-usapan ang dalawa sa mga cast member nito na pumanaw bago pa man ito maipalabas, sina Bernie Mac at Isaac Hayes. Even with her, they never saw the movie, so that happens too. Because we used to talk about, I wonder what this is going to look like, or I can't wait to see this after we've done it. So it was that kind of thing. And I know these guys. Kaya naman ang magagawa na lang ng cast and crew, ialay ang natapos sa pelikula kina Mac at Hayes. Matatanda ang magkasunod na pumanaw ang dalawa sa parehong weekend nitong Agosto, pero sa magkaibang paraan. Mga balitang aabangan ngayong araw ang pagharap ni dating Police Director Eliseo de la Paz at ng mga tinaguriang Euro Generals sa Senado. Grupong Gabriela magsasagwa ng candle lighting para maisalba ang buhay ng OFW na nahatulan ng bitay sa Taiwan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Rhea Santos, proud to be Kapuso. At sa ngalan bumubuo ng GMA News and Public Affairs ang ipila ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Clavio, proud to be Kapuso. Ito ang unang balita.